Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Shanika S. Amars at kasama ko si... I'm Lady Anne Libod-Libod at ito ang aming Position Defense. At ngayon, tutunghayan natin kung ano ang pornografiya. Ano nga ba ang pornografiya? Pornografiya o porn, isang palabas na malalaswang panoorin o babasahin na nahuhumaling ang mga tao. Ang pornografiya ay may halintulad sa erotika na pwede mong isipin habang naglilibog ka. Sa ilang dekadang nakalipas, mas dumadami ang malalaswang panoorin dahil sa DVD at internet at sa mga taong wala ng disiplina sa sarili. Ang pornografiya ay mas lalong kumalat sa kadahilan ng meron na tayong kalayaan. Ang pagtatalik ng isang lalaki at babae ay hindi na bago sa sangkatauhan at ginagawa na lamang itong pampalipas oras. Sa pagkakaroon ng malalaswang panoorin sa internet, maraming tao na ang gumagamit nito. May mga taong sang-ayon sa pornografiya at hindi sang-ayon, kaya't mayroong mga taong nagdedebate tungkol sa pornografiya. Kailangan pag-aralan ang sex education ng mga mag-aaral na magkaroon sila ng magandang ideya sa ganito at hindi gawin. Sa pagbabago at pag-unlad ng teknolohiya, pati mga bata at kabataan ay nakikisabay dito. Noon ay sa lansangan nila ginugugol ang kanilang maghapon sa pakikipaglaro ng tumbang preso, tagu-taguan at pantentero. Subalit ngayon, sa lansangan pa rin naman, subalit ang computer at cellphone na lamang ang kanilang kalaro maghapon. Mabuti sana kung researching, social networking at games lang ang ginagawa ng mga ito. Ngunit may isa pang bagay ang pumupukaw sa kanilang mga mata, isang bagay na mahirap ng takasan kapag nahuli ka. Sadya pang bata ang mga mag-aaral sa ika-6 na baitang upang manood ng pornografiya. Subalit, ito ang katotohanan na hindi sila exempted sa panonood ng pornografiya. Sa panig ng mga kritiko, sinasabi nilang ang pornografiya ang nagiging sanhi ng pang-aabuso sa mga kababaihan, pagpalaganap ng mga nakasanayang stereotype tungkol sa sexualidad at pagpalakas sa kulturang pang-aabuso. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng epekto nito sa mental na kalusugan, lalo na sa mga kabataan na maaaring maapektuhan ng kanilang mga pananaw at asal ukol sa sexualidad. Sumakatuwid, ang pagsusuri sa pornografiya ay hindi lamang tungkol sa moralidad at etika kundi pati na rin sa epekto nito sa lipunan at sa mga individual. Ang pagsasagawa ng mahusay na patakaran at regulasyon kasama ang edukasyon ukol dito ay mahalaga upang mapangalagaan ang karapatan sa malayang pagsasalita habang pinoprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng lahat na sektor ng lipunan. Isang pag-aaral ng Journal of Sexual Medicine ay nagpapakita na ang pagkonsumo ng pornografiya ay nag-uugnay sa pagtaas ng kalidad ng sexual na buhay at mas mataas na antas ng kasiyahan sa sex. Ayon sa isang pagsusuri ng Archives of Sexual Behavior, ang pagkakaroon ng regular na pagtingin sa pornografiya ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kaalaman at pagpapalakas sa positibong pananaw tungkol sa sexualidad. Maaaring ituring na hindi ka nais-nais ang pornografiya dahil sa mga negatibong epekto nito sa lipunan at sa mga individual. Maaari din itong ituring na may mga kritikal na issue ang pornografiya tulad ng pagpapalaganap ng may stereotype sa sexualidad, pagtanggap sa mga pag-aabuso sa kababaihan at epekto nito sa mga minor de edad na nagkakaroon ng mga agang exposure sa ganitong uri ng material. Sumakatuwid. Para sa akin ay maaaring tumutol sa pornografiya bilang isang anyo ng ekspresyon o industriya at pagtitibay ang pagtataguyod ng mga hakbang upang mapigilan ang paglaganap nito at protektahan ang mga individual, lalo-lalo na sa mga kabataan. Sa pananaliksik ni Michael Martinez 2019 na nagpapakita ng kaugnayan sa pagtaas ng paggamit ng pornografiya, malaki ang epekto nito ng madalas na pagkalantad ng mga bata.
Naiiba nito ang pananaw, persepsyon at pag-uugali. Hindi lahat ng kabataan ay masama ang tingin sa panonood ng pornografiya dahil marami namang nakakatanda ang gumagawa nito. Subalit ang mali ay mananatiling mali kahit lahat na ay gumagawa at ang tama ay tama kahit na walang gumagawa nito. Ayon kay Dr. Smith, mayroong sapat na ebidensya na nagpapakita ng mga negatibong epekto ng pornografiya sa kalusugan ng tao, kabilang ang pagkawala ng kagustuhan, pagkawala ng kumpiyansa sa sarili at mga isyu sa relasyon. Ang napakalaking pagbilis ng ating teknolohiya ay nangangailangan ng gabay sa bawat kabataan ngayon. Kailangan bantayan ang bawat kabataan ngayon dahil sa paglaki ng ating populasyon, dahil sa maagang pagbubuntis ng mga babaeng nasa minor de edad pa lamang. Dapat pantunguan ng pansin ng kabataan ang kanilang pag-aaral kaysa sa mga bagay na hindi nakakatulong sa kanilang pag-aaral. Ayon sa mga mananaliksik, naapektuhan ang pag-aaral ng kabataan dahil sa kawalan ng interes at napupukaw ang kanilang isipan sa mga bagay na nakakasama sa kanila. Ang pornografiya ay talamak ng ating panahon ngayon. Ito ay may dudulot ng iba't ibang epekto sa tao sa kanilang pag-iisip. Dahil sa pagiging agresibo ng mga tao sa sexual na gawain, ay naisipan nilang simulan ang pornografiya. Kaya sa mga nakakita nito ay nagiging agresibo dahil sa paulit-ulit na panonood ng pornografiya at ito ay maaaring nang magkaroon ng adiksyon. Ang plano ng pagkikilos sa isyong pornografiya ay sana doon ang pagsasagawa ng pananaliksik para ipatupad ang mga pag-aaral upang mas maunawaan ang mga epekto ng pornografiya sa lipunan at kung paano ito makaaring labanan ng mas epektibo. Hikayatin ng mga online platform at kumpanya ng internet na magkaroon ng mas mahigpit na patakaran sa paglalathala ng pornografiya, pagprotekta sa mga menor de edad at pagbuo ng mga batas na nilalayong protektahan ang mga kabataan mula sa pag-access sa pornografiya at pagtukoy sa mga parusa para sa nagbebenta at nagpapakalat nito sa mga kabataan. Kaya kung ang isang tao ay malulong sa panonood ng pornografiya, kailangan niya itong iwaksi upang hindi makasama sa kanyang sarili. At bilang isang kabataan, maging mabuting halimbawa sa kapwa kabataan at impluwensyahan sila kung ano ang tama. Pagpapakita ng respeto sa kanilang desisyon at pagtutulungan sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan na magdesisyon para sa kanilang sarili.